Hello 'no, so ngayon 'no, pag-usapan ito tungkol sa mga demonic belief ng mga Chinese 'no, tungkol dito sa mga zodiac-zodiac 'no, mga Year of Hippopotamus, Year of Zebra or ano pa man 'no. Alam nyo ba na itong ganitong mga belief or patotoo, laganap na ito sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi nga maraming mga tao na naniniwala nito, nasusurtihin sila sa mga ganitong bagay. Mamalasin din sila sa mga ganitong bagay. Din sa kabila ng mga ganito, meron din itong silang propeta na magaling magsalita sa mga ganito. Nakasuot ng mga Chinese costume. No, na niwala kayo sa mga ganito, ganyan, ganito. Sa Europe na ganito, suswertihin ka sa iyong love life. Makakaroon ka na maraming bahay, maraming kotse, maraming asawa, or maraming pera. Suswertihin ka. Itong year naman ito, mamalasin ka kasi nga ganito, ganyan dahil uminom ka ng kape. So, sa year na ito, bawal kang uminom ng kape. Kailangan iinumin mo lagi gatas. Bawal kang uminom. Pag gagawin mo yan, anito, mamalasin ka, suswertihin ka. Maraming mga kalukuhan ang tinuturo sa inyo ng demonyo. Mga demonic patotoo na hindi naman biblical, na hindi naman inuutos ng Panginoon. Lahat ng bagay na hindi inutos ng Panginoon, demonic. Gaya nito. Ginamit ni Satanas ang ganitong klaseng mga patotoo. Binigyan niya ito ng kaganapan, kapangyarihan. Minsan, maniniwala ka kasi nga nangyayari. At dahil dito, tatawag ka ng mga kasama mo, mga kaibigan mo. Maniwala kayo kasi na nangyayari ito sa akin na ganito, ganyan. Ngunit ang katotohanan, yung mga ganong bagay ay galing sa demonyo. Minsan nga, nalilinlang ka pa at sinasabi mo, ito ay blessing ng ating Panginoon. Ngunit, kung titignan talaga natin ng mabuti, demonic yan. At itong mga ganitong klaseng mga patotoo, galing ito sa mga demonic country. Yung country na walang kinikilalang Panginoon. Dahil nga, ganito yung kanilang mga belief or paniniwala na demonic, nangangahulugan, yung bansang yan. Walang Diyos yan. Demonic yan. Yung Diyos para sa kanila, pera. Pera, 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 pera. Yan ang Diyos sa kanila. Tapos ngayon, ikaw na Pilipino or kahit sino ka man or anumang lahi ka, nakikibahagi ka sa mga demonic na mga belief, nakibahagi ka sa mga demonic na mga gawain. Isipin mo ng mabuti. Uulitin ko. Lahat ng mga gawain na hindi nakasaad, hindi nakasulat, or hindi nakasaad sa kautusan ng Panginoon ay galing sa demonyo. At yung mga bagay na yan ay demonic. Minsan, yung mga tao naniniwala dito dahil nga suswertihin sila. Kung kailan sila suswertihin, kailan darating yung pera sa kanila, anong year, ganito, ganyan. Abangan nila taon. Tinitignan, year of the Aries ako, ganito. Year of the Pana, year of the Gurot, or year of ano pa man. So mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng belief. Baka darating yung araw, magsisisi kayo dahil sa mga patotoo na inyong pinaniniwalaan. Isipin niyo po ng mabuti. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng demonyo. Kasi alam niyo, si Kristo namatay sa krus at ang kanyang dugo ay siyang naglilinis sa atin upang tayo ay tubusin mula sa kasalanan. Ngunit bakit nakikibahagi pa kayo sa mga demonic belief ng mga China? Chinese belief ng mga taong yan na walang sinasamba kundi dragon, kundi Buddha, demonyo. Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos nila na hindi nyo naman yan ang sinasamba nyo noon? Maraming mga tao na nakibahagi sa mga ganitong belief, nagdarasal, nananalangin, sumasamba sa Panginoon at the same time, sumasamba din sa mga demonyo.
sa pamamagitan ng pag-adapt sa mga ganitong klaseng patotoo ng mga insect na yan. Huwag kayong makibahagi sa mga ganitong mga bagay o sa kanilang mga tradisyon. Alam nyo na yung bansa na yan, walang Diyos yan. At hindi kumikilala ng Diyos yan. Kahit nga ang Biblia, nire-write nila yan. Inuulit nila ang nakasaad dyan, nakasulat dyan. Binabago nila at yun yung pinapakalat nila doon. Si Kristo, ganito yung pangyayari dito sa Biblia, ginawa nila doong kriminal. Ginawa nila doong immoral. Yan ba ang tinatawag niyong bansa na makadiyos? Tignan mo kung gaano kademonic yan. Halos 99% ng mga tao dyan, demonic. At walang kinikilalang Panginoon. Tapos makibahagi kayo sa kanilang mga patotoo, sa kanilang mga tradisyon. Isipin nyo po yan. Yan ang magpapabagsak nyo pagdating ng araw kung hindi kayo mag-iisip. Ang buhay natin dito sa mundong ito, lilipas lamang. Ngunit kung ikaw ay mabubulag dahil sa mga patotoo na yan, babagsak ka pagdating ng araw kasama nila. Kasama nila ng mga taong demonic na yan. Darating yung araw. Kung ano ang kanilang patutunguhan, ganun din ang mangyayari sa iyo. Kung ano ang mangyayari sa kanila, ganun din ang mangyayari sa iyo. Every time na makibahagi ka sa kanilang mga gawa, na hindi ka naman na yung mga bagay na yan. Kasi yan yung mga tao talaga na pure Gentile, yung mga taong unbeliever o non-believer. Mga taong hindi nakibahagi sa kautusan ng Panginoon, kundi nakibahagi sa mga demonic na mga tradisyon. Iwasan nyo po ang ganyang belief. Iwasan nyo po, no? Ang sinabi ng ating Panginoon doon sa kasulatan, doon sa revelation ng ating Panginoon Kristo, hindi nyo alam na mahirap intindihin ng mga sikreto ni Satanas. At ito yung mga bagay na isa sa mga sikreto ni Satanas na hindi naintindihan ng mga tao, hindi nakakaalam sa kalooban ng Diyos. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat din. God bless everyone. Amen.